is the precious to me. Mahal ko si Jesus ang aking ating. Pwede po natin kung estropa. And then sing. Mahal ko si Jesus ang aking ating. Papupulihan ko bawat sandali. Siyang lunas ko sa pagkakamali. Pagkat siya'y mahal sa akin. Pagkat siya'y mahal sa akin. Pagkat siya'y mahal sa akin. Langit ko ito ang mangilalasya. Pagkat siya'y mahal sa akin. Nananawagan ko lang siya'y tumutugtog at naghihintay upang makapasok. Naiyak-iyak niyaga sinabot. Pagkat siya'y mahal sa akin. Pagkat siya'y mahal sa akin. Pagkat siya'y mahal sa akin. Langit ko ito ang mangilalasya. Pagkat siya'y mahal sa akin. Aking nanyag kondom ng bigaya. Wala ni ulam na gumagambala. Hindi niya'y namamalas o anong kuwan. Pagkat siya'y mahal sa akin. Pagkat
gawain sa darating na 26. Ano po? Yun po yung ating pagsisimula ng ating gawain sa ng Saving Grace. Saving Grace Baptist. Ito po, yun po ay po sa ating church building. So, yun po ay patla. Sa linggo na lang po, pero sa linggo, masusunod na linggo po yun. Ito po, may mabilis na release. At namin ko lang po yung panahon na hindi tayo hindi na lang pag-tirahin. So, at pag-pray natin yung ating napagkaisahan na po ng ating council, yung ating po anniversary ay August 16 po. Third Sunday yun, mga August. Pray po natin, at doon na po tayo kukuha ng speaker po. Dito. Pero po sa 26. So, yun po, yung mga lagyan natin mga gawain. Excited na po ba kayo dahil nating anniversary? Hindi na po sa September, ano po? Last na pala yung golden natin ngayon. Pag-deliver ng September. Papanibago naman tayo. August naman, di ba? Sana naman meron tayong ulanin sa ating anniversary. So, yan ang ating may pinito ko pa rin, maging maayos at panahon. Na makatapat na. At malapit na rin po yung ating talent fest. Yan po ay yung people and adult. Yan po ay sa darating na August 21. Yan, malapit na malapit na rin po yan. Kaya yung ating anniversary ay sasama na po tayo ng talent fest. So, yan po. At may schedule na rin po yung ating jail ng mga kababaihan sa 20 na po. Sa mga day yata yan. Pero yung mga kalamihan ay by ano na, September na. Kasi medyo alangan na yung 25. Meron tayong nalang kaso na. Yan. Mukhang ano na, at saka malapit na sa mga pagkakalis natin. Kaya sabi ni President, President in Office, ay by September na rin po yung jail ng mga. So wala na po tayo nakalimutan. Pag-pray po natin mga kapatid, ang ating pamatiran, si Kuya Joshua ay meron din nasa ICU ng ICNC. So kasama po natin sa panalangin, sa ating mga kurso, at napakatag ito mga inisyo. Alam ko na lang. Kaya hindi si Nanay Marina, last Sunday ay nagpunta po kami doon. Pastor, kapatid, ay panalangin din po. Pwede natin na Nanay Marina, kaya kaya sama natin yung ating mga senior citizens. So, may sandali ito, dapat po tayo para po sa ating testimony. Bukas na po ang ating para sa mga gusto mag-share. Birthday ko ay. Amen. Nais ko lang kung magpatotoo magpasalamat sa Panginoon dahil ako'y nagdaos ng kaarawan last Wednesday at na-check ko na may gawain kaya wala ko. So, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon at nadagdagan na naman po muli na isang taon na gawain. Parang kailan lang po, sweet 16 lang po ako. Ngayon po ay 57 na po ako. Ang bilis po ng panahon ko, talagang mapigilan. Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon dahil
sa ganitong edad ay alam ko pong marami ng pagbabago sa ating pananawa. Pero sa biyaya naman po ng Panginoon, ay still alive and kicking pa rin po. At salamat at di man po ako ganong nagkasakit ng matindi sa biyaya ng Panginoon. Patuloy pa rin tayong nagkikita-kita na paglingkod sa Panginoon. At salamat sa biyaya. Malaking bagay po yung walking talaga. Kahit 30 minutes daily po ay gawin po natin. Makakasigla po ng katawan. Malaking benefits po sa ating mga katawan. Bigyan po natin ng oras para sa ating kalusugan. Marami kaming naramdaman ni Ate Lita ng pagbabago. Yung si Ate Lita, madalas kubuhin yan. Pero ngayon, magalang na isa na lang. Isang mahaba. Hindi ho, wala. Ito po yun, nabawasan yung aming asthma, hindi na masyadong mamatake. Tsaga-tsaga lang po talaga, gusto talaga natin maging healthy. Pero sa biyaya pa rin ng Panginoon na kahit anong ingat naman natin, kung kalooban na ng Panginoon, wala tayong magagawa. So, maasa pa rin tayo sa biyaya ng Panginoon. Sa aking family, ay salamat din sa Panginoon. Okay naman po ang aking mga anak, sa Lita, sa Jabez, wala naman po ibang karamdaman. So, yun po ang aking pinasalamat sa sana'y nawa ay bigyan pa ako ng maraming kaarawan. May kalakasan siyempre para patuloy tayong makapaglingkod sa Panginoon. So, yan lamang po. Salamat po. Yun ay isa na meron po ba? Hindi natin mapipigil ito ngayon. Kaya ako nandito tayo ay i-enjoy na natin gawin na natin yung bilhin natin para sa Panginoon. Meron na yun. Haba pa yung okay, meron po ba? Ate Dang, birthday din. Oh, siya lang ako nag-celebrate dito. Belated pa. Belated po o? Belated, kahapon. Kahapon. Kahapon? Kahapon pa na eh. Happy birthday kay Ate Dang. Ay, nung Lunes pala, Lunes. Salamat po muli Ate Dang. Sa lahat ng bumati. Wala na po bang Christmas testimony? Wala na. Miss na ba yung kwentuhan? Okay, wala ako. Ay, sige po.
Jonah. Si Si Ate Jonah kasi. Okay, pwede po natin ang 87. Yung number 87, Kaliwanagan. Lumakas na rin. Okay, pwede po natin sama-sama. Pwede. Lumakas na rin. Tatagman. Amen. Salamat po. At iyandahan po natin ang ating mga puso, ating mga pakinig para po sa ating devotion ngayon. Tawagin po natin ang ating po nagpagsalita ngayon. Brother Andrew Tongguan. Yan, isang magandang gabi po sa ating lahat. Sa ating pag-aaral at salita ng Panginoon. Buksan po natin sa Hebrews 12:1-2. Kung inyo na po nakita ay ako na lamang po ang babasa at sundan na po sa inyo paningin. Sabi dito, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer
and the perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of that throne. Let us pray. Lord, thank you for this day, Lord, at sa araw ng sa amin para po natin. Hindi po hindi pa dito sa iglesia mo. Maraming salamat sa privilege na dito pa rin natin mag-aaral na yung salita pa na nagsasama-sama para sa panunod sa aming pag-aaral mga naman, kayo po ang bubay sa bawat sa amin, Panginoon. Intindihan namin ang gusto mong sabihin para sa amin, Panginoon. Kaya magkayo sa amin, Panginoon. Bigyan niya kami ng katalino para magkayo. Maraming salamat po sa mga ng Jesus. So yun, dito sa ating topic ngayong gawin natin. Hindi naman natin tayo magpapakagod. Verse natin is very familiar na tayo sa verse natin na Hebrews 12:1-2. So dito, magpo-focus tayo dito sa magpo-focus tayo dito sa ating verse is sa title natin is Fixing Our Eyes upon Jesus. Hebrews 12:1. Hindi tayo magpupo sa ating text ngayon. So, madalas sa buhay na ay yung, di ba, binasa natin itong verse na ito is kinukumpara siya sa karera. Pero hindi sa pabilisan, hindi sa patatanan. There are some reasons na when the road is smooth, there are seasons when the path becomes difficult. Sometimes yung expectations natin ay hindi nagmamatch sa nangyayari sa atin. Napakabang na pagtutumuan yung future ay nang hirap isipin ng future. Even as church ngayon, we may experience this moment. This is the test of faith and the perseverance. So yung Hebrews po kasi ay sinulat natin para sa mga Kristiyano na pagod. Hindi sila pagod dahil sa trabaho, hindi sila pagod dahil sa ministry. Pagod sila dahil sa sunod-sunod na pagsubok. May pressure, may takot, at may tukso din na bumalik na sila sa dati nilang buhay. Bakit? Kasi sa in the time of this nung sinulat yung Hebrews is sa Roman Empire pa po sila. Pinapersecute yung mga Christians. There are times nga na may sinunod na part sa and sinisisi is yung mga Christians. So, ayun. Pause tayo sa topic natin. Pagdating sa chapter 12, binigay ng author yung susi kung paano sila magpapatuloy, which is fixing our eyes on Jesus. Sinasabi ng author ng Hebrews na hindi dapat tayo tumingin sa daan, obstacles, or even sa dulo, sa finish line. Instead, he gives one clear command, which is fixing our eyes on Jesus. The word fix means to turn our attention away from everything else and focus completely on Christ, Jesus. The reason we endure is not because life becomes easier, but because our eyes remain on the one who never change. Tayo sa ating first point. Fix your eyes on Jesus because He is the source of our faith. Hebrews 12:2. Pause tayo sa phrase na the pioneer and the perfecter of faith. Tinatawag ng author na si Jesus yung author and perfecter of our faith. Ibig sabihin si Jesus ang pinagmulan ng ating pananampalataya. At siya rin yung magdadala nito hanggang sa katapusan. So bilang mga tao sa atin na tumitingin sa ating paligid, kapag may problema, doon agad pupunta
yung ating attention. Madalas naman yung mangyayari sa atin, di ba? Pag may problema, mabilis tayo mag-distract, madalas tayo turn away sa main goal natin. Kasi nga, yung problems can be a distraction. And madalas, distraction naman siya. So, kapag may pagbabago, doon tayo nakatuloy. Hindi sa nakatuluyan, kundi sa pagbabago, makakanasan natin. Kapag may hindi inaasahang pangyayari, minsan mas nakikita natin yung laki ng problema kaysa sa katakalaan. Ganito naman yung nangyari kay Peter. Sa Matthew 14:22-23, ayun yung time na nasa bangka sila ng mga alagad, dumating si Jesus, naglalakad sa ibabaw ng tubig. Sinabi ni Peter, Panginoon, kung kayong mapo, itusan niyo ako lumapit sa inyo sa ibabaw ng tubig. And what happened? Napaglakad si Peter sa tubig. So, ano isipin natin yun? Imposible, di ba? Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, may isang ordinary tao na napaglakad sa ibabaw ng tubig. Hindi dahil malakas yung pananampalataya ni Pedro. Hindi dahil magaling siya. Kundi, nakatingin siya kay Jesus, which is our author and perfecter of our faith. Habang yung tingin ni Pedro sa Panginoon, nagagawa niya yung mga imposibleng bagay. Ngunit pagdating sa Matthew 14:30, sabi doon, ngunit na makita niya ang malakas na hangin, siya'y natakot at nagsimulang umubo. Ano nangyari? Na-distract siya. Malakas na hangin, siya'y natakot. Siya'y umubo. Kung makapansin natin yung nangyari, ang nagbago lang kay Peter, si focus. Mula kay Jesus, napatingin siya sa bagyo, at nung magbago yung focus niya, nagsimula na siya umubo. So, dito, ganito kayo ang nangyayari sa atin. Kapag ang ating mata ay laging nakapunta sa problema, sa pagbabago, sa mga bagay na hindi natin kontrolado, unti-unti tayo pinanghinaan natin. Hindi ibig sabihin na yung problema is nagiging worse. Kundi, maaaring sa isip natin nagiging worse siya, pero hindi dahil. Dahil sa tayo na mismo yung lumulubog sa problem na yun. So, kung tayo, problema natin is mababa sa atin. Kapag pinag-iisip natin yung problem natin, tayo na yung lulubog doon. So, ano magiging point of view natin? Malaki na yung problem na yun. Na dapat is mas malaki tayo. Pero dahil nga doon tayo nakatingin, ay hindi na ngayon bago sa puso natin. Na mas malaki yung problema ko kaysa sa akin. Pero nung sumigaw na, si Pedro, Panginoon, iligtas mo ako. Agad na inabot ni Jesus yung kanya kamay. Diba? Napakagandang paalala nito kasi hindi na hinintay ni Jesus na makahawak muna si Pedro bago siya tuluyang lumubog. Inabot na niya agad yung kamay niya bago siya lumubog. So tayo, is a reminder for us na bago tayo lumubog sa problema na kinakaharap natin, kinakaharap ng church natin, tandaan natin na fix our eyes on Jesus. Bakit? Kasi yung kamay niya, inaabot ka rin. Kung patuloy kang lulubog, paano ka niya abutin? Kaya, ganito din yun sa kapag nanghihina na yung ating mga pananampalataya. Tandaan natin, kapag nanghihina yung ating pananampalataya, hindi yung Panginoon yung lumalayo, kundi tayo. Just like yung sa kwento ng prodigal son, diba? Ganun yung Panginoon sa atin. Hinihintay niya tayo, lumapit tayo sa Kanya. Hinihintay niya tayo bumalik. Hinihintay niya bumalik yung mata natin sa Kanya. Kung nasaan yung focus natin talaga. Kaya sinasabi ng Hebrews 12:2, fixing our eyes on Jesus. Hindi sinabing fix our eyes on the storm,
Fix our eyes sa mga nawala sa atin. Fix our eyes on what will happen tomorrow. Yung utos is, fix our eyes on Jesus. Dahil kung si Jesus ang pinagmumulan ng ating pananampalataya, siya rin ang magbibigay sa atin ng lakas upang ipagpatuloy ang ating tapuin. Jesus is the author and perfecter of our faith. Our confidence has never been in our own ability to control the future, but in Christ, who began and sustains our faith. Kagaya ni Pedro na nakapaglakad sa tubig, we must remain steady when our focus stays on Jesus, rather than the storm around us. So, ang sinasabi lang sa ating first point is, focus tayo sa ating Savior, si Jesus. Fix your eyes on Jesus because He is the source of our faith. Proceed tayo sa ating second point. Fix your eyes on Jesus because He shows us how to endure. Pause tayo sa praise na for the joy that was set before Him endured the cross. So pagkatapos ng author na sabihin na fix your eyes on Jesus, agad niya pinaliwanag kung bakit. Kasi bakit ka nga naman maniniwala sa kunyari inutusan ka? Di ba dapat pa may supporting, for example, supporting evidence ganun sa mga research natin? Kailangan may mga supporting evidence kung bakit kung gagawin niya. Sabi doon ng author, fix your eyes on Jesus. Ang ganyang pinaliwanag kung bakit. Dahil si Jesus mismo ang pinaka-dakilang halimbawa ng pagtitiis. Sabi doon, diba, who for the joy that was set before Him endured the cross. Hindi ibig sabihin nito na natutuwa si Jesus dahil sa pagluusan niya. Kundi yung joy niya, hindi yung cross. Ang joy niya is yung bunga na kanyang sakripisyo, ang kaligtasan ng buong sangkatauhan, at ang pagsunod sa Ama, at ang kalwalang-tiyak na ginagawa sa Kanya. Ibig sabihin, hindi nakatingin si Jesus sa sakit, nakatingin siya sa layunin ng Diyos. Kung maalala natin yung si Jesus nung nag-pray siya sa Garden of Gethsemane sa Matthew 26:36-46. Alam niyo ang paparating na yung paghihirap. Kaya nga niya sinabi, di ba, Ama, kung maaari, ilayo mo sa akin ang kaupang ito. Pinakita lang dito na si Jesus is tunay na naging siyang tao. Naramdaman niya yung bigat, paghihirap, ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang panalangin. Ang kasunod niya sinabi? Sinabi niya, ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang iyong kalooban. Napakagandang larawan nito. Napakagandang example ng pagtitiis. Hindi naman nawalan si Jesus ng emotion. Nararamdaman niya yun lahat bilang tao. Hindi rin siya naging manhid sa sakit. Ngunit, hindi niya hinayaan ang kanyang nararamdaman ang magdikta na kanyang pagsunod sa Diyos. Hindi siya nagpa-apekto sa nakikita niyang picture na ano mangyayari sa kanya. Kundi, focus siya sa pagsunod sa Panginoon. Maraming beses na naging ganito tayo kapag mayroon na yung sitwasyon. Ang unang tanong natin is, Lord, bakit? Nagiging mapag-question tayo sa Panginoon. Pero, ano yung halimbawa ni Jesus dito? Diba? Lord, kung anong kalooban mo, siya masunod. Ito yung tunay na endurance. Hindi yung kawalan ng luha, kawalan ng sakit, pag-endure sa pain, sa mga nangyayari sa buhay natin. Kundi yung endurance na patuloy tayo makasunod
Panginoon beyond those circumstances. Kaya nung sinabi sa Hebrews, fix your eyes on Jesus. Para sinasabi natin dito na kapag gusto mo ng support, tumingin ka sa Diyos. Tumingin ka kung saan ka nagsimula. Tumingin ka kung sino yung source ng faith mo. Kung si Jesus nga, hindi sumuko kahit alam na yung mangyayari sa kanya. How much more pa tayo nasusuko at kakampi niya? Diba? So, lahat tayo ay may panahon gusto ng momento. Diba? Lahat naman tayo, minsan pag nag-struggle na tayo, minsan nadalaw na talaga tayo, parang gusto na natin momento, pahinga, umayo. Yeah. Pero bilang mga individual, maaari din may mga problema tayo sa pamilya, trabaho, pagsusugal, diba? Bilang iglesia, maaari din tayo dumating sa parang na sinusubok tayo ng ating Panginoon, sinusubok pa yung pananampalataya na. Pero ngunit, yung paalala sa Hebrews ay huwag natin sukatin ang kabutihan ng Diyos. Batay sa hirap na sitwasyon. Hindi dahil mahirap yung sitwasyon ay hindi na mabuti ang Panginoon. Kundi, tumingin tayo sa cross. Kung saan naging tapat si Jesus hanggang wakas, hanggang ma-fulfill yung prophecy, naging tapat din siya sa atin habang tayo nagpapatuloy. Jesus endured rejection, suffering at the cross without turning away from the Father's will. So yung pinapoint lang ng author dito sa Hebrews is Christ is our perfect example. The temporary hardship has never been able to stop God's eternal purpose. Yung sakit na mararamdaman ni Jesus na alam na niya na mangyayari sa kanya, hindi, never been able to stop God's eternal purpose, which is to save the world. So faithfulness is not proven when everything is easy. It shines brightest when believers continue trusting Christ even during uncertain season. So for our last point is, fix your eyes on Jesus because He has already won the victory. Mas tayo sa Hebrews 12:2, and sat down at the right hand of the throne. Ito yung pinakahuling bahagi ng talata. Pagkatapos ng cross, pagkatapos ng paghihirap, pagkatapos ng kamatayan, anong ginawa ni Jesus? He sat down at the right hand of the throne of God. Sa pagtura ng mga video, yung mga pari ay hindi umuupo habang naglilingkod. Sa templo, walang umupuan ang mga pari. Bakit? Dahil ang kanilang gawain ay hindi natatapos. Araw-araw sila naghahandog ng mga hayop para sa mga kasalanan. Ngunit si Jesus, pagkatapos niya ihali kanyang sarili bilang perfectong handog, umupo siya. Bakit? Dahil tapos na yung gawain niya ng kaligtasan. Tapos na yung gawain ng kaligtasan. Wala nang kailangang idagdag, wala nang kailangang ulitin. Ganap na. Ganap na ang kanyang tunay na tagumpay. Illustration natin dito, yung resurrection. 3 araw matapos pa ako si Jesus na buhay na muli. Akala ng marami, tapos na ikwento. Akala nila natalo na siya. Pero ang mismong bagay na inakakala nilang pagkatalo, yun pala ang naging daan ng pinaka-nakita tagumpay. Ganito rin minsan yung panananalig. Kapag may mga bagay na hindi na natin maintindihan, iniisip natin baka talo na tayo. Pero yung resurrection ng ating Panginoon Jesus, yung nagpapaalala na ang Diyos ay may kakayahang gawing tagumpay ang mga bagay na mukhang pagkatalo. At ngayon,
Jesus nakaupo na sa kanan ng Ama. Hindi siya nag-aalala, hindi siya natataranta, hindi siya nagugulat sa mga mangyayari. Siya'y hari, siya'y nag-aari. At siya pa rin yung ulo na iglesia. Kaya ang ating pag-asa ay hindi lang nakasalan sa kung ano nakikita ng ating mata. Ang ating pag-asa ay nakasalan sa kung sino ang nakaupo sa trono, which is Jesus. Fix our eyes upon Jesus. So mga kapatid, maaaring magbago ang maraming bagay sa ating buhay, maaaring magbago ang mga plano natin, maaaring magbago ang ating kalagayan. Ngunit, may isang bagay na hindi kailanman magbabago. Si Jesus ay nananatiling hari. At dahil siya ay hari ng iglesia, makakapagpatuloy tayo sa mamba, paglingkod. Tumakbo ng may pag-asa, hindi dahil alam natin ang lahat ng ngayon, kundi dahil kilala natin ang siyang may hawak ng ating ginagawa. Sa ating pagpapatuloy, sa ating pagsamba sa Panginoon, bagamat hindi na tayo dito, ay alam pa din natin kung saan tayo titingin, kung sino kasama natin, which is the greatest thing. Fix our eyes on Jesus. Jesus is seated because His work is complete. He reigns as a king, and our hope rests in Him. The future of God's people has never depended on human strength, but on the risen Christ. For our application, our testimony is that everything goes according to our plans, but that we continue following Jesus together through every season. Sinasabi lang dito na yung testimony natin is makikita kapag tayo magkakasama, naglilingkod sa Panginoon. Magkamat mahirap, madali, maayos, smooth, mahirap, through every seasons na magkakasama tayo para sa kalwalatian ng Panginoon is our testimony. So conclusion natin, yung Hebrews ay sinulat sa mga Kristyano na pagod na, natatakot na, at gusto sumuko. Ngunit hindi sila itinugo ng oto sa mas magandang sitwasyon. Hindi sila itinugo sa mas magandang lugar. Hindi rin sila itinugo sa kanilang sariling lakas. Isa lang ang itinugo ay si Jesus. So hanggang ngayon, yun Panginoon kailangan ng bawat mananampalataya at bawat iglesia para hindi para maging mas madali ang buhay, kundi mas maging malinaw ang pananampalataya o ang pagtingin natin sa Panginoon Jesus. Salamat po. Fix our eyes upon Jesus. Tayo po tayo lahat. Tawagin po si Kim para sa Ayun. Magandang message yan. Ano po, para sa atin, dapat talaga ay natin tayo ang ating mga kasama. Minsan lagi lang natin na sinasabi na masakit natin si Jesus. Pero hindi natin nakikita pala yung nasa loob niya. Bakit natin siya tingnan? Dahil siya pala yung source ng lahat, source ng ating faith. Kita niyo siya natin dyan, bakit namin siya tingnan? Dahil siya lang naman ang nag-iirap, nag-iis ng cross. At ang matipipan na sinabi niya ay niwala, bahala, nag-iirap. Kaya makikita natin ang ginawa ng Panginoon. Siya po yung talaga yung best example namin. Kaya nga sinasabi dyan, i-fix namin ang ating mga bansa. Sige, tayo tuloy namin. Parang po bawat sa may mga pinagdadaanan. Ngunit gawa, napakalahan tayo ng Jesus ngayon. Dapat patuloy tayo tumingin sa atin. Patuloy natin pagkatiwala. Maging siya man ay tumakas din ng mga bagay ng hirap. Pero ginawa pa rin niya ang kalooban na
ang lahat ng kami. Samahan ko kami patuloy sa ating prayer time at kayo po kami patuloy sa aming mga dalangin po namin lahat sa iyo, pangdalangin sa pangalan. Ay tayo po ay may groupings at mag-isa pa tayo para sa ating pag-happy-happy. Mawala na po sa ating sige po, para tayo makapag-pray na. Samahan ko yung pareho yung numero at tayo po ay panalangin.
career guidance o pag-try pa siya kasi kasama din rin si Kuya Aaron. So, kanyang pag-aaral, hindi tapos na mag-ulit ko sa Aaron. Or yung last year na lang siguro. Si Kuya Andrew, pag-try niya si Kuya Jensen, as a Jensen Johnson. Nakakawin siya pag-aaral. Then, yun, Kuya Gerald, pag-try mo, magaling kalakasan ng pamilya. Kanyang asawa, may isang pareho eh. Tapos pag-try mo na rin yung mga brethren at front natin, si Kuya Jeremy Capistrano, sama mo rin si Kuya Gilbert, saka si Kuya Jeremy. Magdagdag po tayo ng isang brethren, si Kuya Doms natin, Arden Hidden Silva, James and Andrew, tapos Fernie sila yung kasama ko yun. Sige po, maliban po na may mga special sa si Kuya Joshua, diploma na po natin sa stabilizing natin sa makarecover po financial needs po medyo mabigat sa part-time
Bicol University. Po, pray tayo. Panginoon Diyos, mapagpalaan ng Ama, salamat sa Panginoon. Sa gabi nito, Panginoon. Ginawa, Panginoon. Salamat sa mensahe na tinutulong mo sa amin. Salamat sa mga namin. Salamat sa message, Panginoon, na hindi namin support, paningin sa iyo. Mag-distract Panginoon ng mga kulay ay nagpalaan sa pagkakas. Salamat sa kalakasan ng ibigay namin kalakasan namin. Panginoon, nalapit po namin patuloy sa inyo ang intention nito. Ito ang siyang galing na kanilo sa ating paglipat. Patuloy maayos po ang lahat ng ilang Diyos. Maraming po, Panginoon, na si Joshua Controma kayo, Panginoon, na nataas po namin siya sa iyong harapan. Ay ito ay nasa maraming ako na gumawa sa kanyang buhay na lipuin po siya. Ang iyong mapagpagaling malakas na gumawa ka niyo pa ng at patuloy pa rin na iprovide ang kanilang control at tulong rin sa kanya. Gawin niyo kami gusto mo rin Lord, lahat po na ang mga kapatid na dumaganas po ang kaunta ng Lord, sa aming pagsamantalang pag-uwi, mga kapatid po kami kalakasan sa susunod na gawain. Sa aming dalangin, sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Bless po sa ating lahat. Okay, may nais ka lang? Apa, wait lang. Ibigay ko rin po